Praise God. So, my message today is on the supernatural life. So ang mensahe nato karon may tungod kini sa dili kasagaran nga kinabuhi. So the word says here, with great power the apostles gave witness to the resurrection, and great grace was upon them all. So nagyan dire ug ang uguban sa dakong gahom ang mga apostolis na nagpamatuod sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus ug dako ang grasya nga diha kanilang tanan. Remember that Jesus said, "You will be endued with power from on high." So atong hinumduman ang gisulti ni Ginoong Hesus nga diin sila makadawat o diin sila gihatagan og gahom gikan sa kaytas-an. And remember Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. So ato hinumduman sa libro sa mga buhat 1:8, makadawat ka mo gahom sa diha nga ang Espiritu Santo mukunsad nga na kaninyo. And you will be my witnesses. O kamo mahimo na kong mga saksi. Now here we see the fulfillment of that verse. So dinhi ato nga makita ang katumanan sa mao nga bersikulo. It says with great power. So nag-ingon diri nga adunay dakong gahom. They gave witness to the O resurrection. din sila nagapamatuod may tungod sa iyang pagkabanhaw. In other words, their message was that Jesus is alive. So sa laing nga bahin ang ilang nga paghatag sa mao nga mensahe nga diin sa Ginoong Hesus usa gayud siya kabuhi. And their preaching was with power. Og sila nagawali uban ang gahom. Amen. Amen. Now, we live in a natural world, So nagpuyo ta nini nga natural nga kalibutan. but we serve a supernatural God. Og apa nagalagad ta og dili kasagaran gayud nga Dios. The Bible says, in the beginning, God created the heavens and Ang the earth. Biblia nagasulti nga sa sinugdan pa lang ang Dios nagamugna sa langit ug sa yuta. God spoke, and it was so. Ang Dios namulong og diin kini nitungha makita. That's the God of Scripture. Ug mao kini ang Dios nga naagi sulti sa walang kasulatan. The supernatural God. Og ang Dios nga diin dili kasagaran gayud nga The Dios. God of miracles. Ang Dios sa milagro, The God of salvation. ang Dios sa kaluwasan, The God of healing. ang Dios sa kaayuhan. The God of provision. Siya ang Dios nga diin magtatagbo. Amen. Amen. God is alive. Kay ang Dios buhi. Praise God. So Hallelujah. we serve a real living God. So nagalagad ta og usa gayud katinuod og buhi nga Dios. And as His people, we are called to a supernatural life. So diin makita nato ang mga tawo nga diin itawag o din dunay dili kasagaran gayud nga gahom sa ilang kinabuhi. With great power, they gave witness to the resurrection. So uban sa dakong gahom nga nagapamatuod may tungod siyang pagkabanhaw. How many of you desire to walk in the power of God? Pila ba kaninyo nga diin nagatinguha nga magalakaw diha sa gahom sa Dios? You should. Amen? Amen. We need God's power. So naginahanglan gayud ta sa gahom sa Dios. The Bible says even we live and we breathe by the power of God. Nga diin kita nabuhi o diin nagaginhawa o ginawaan ta diha sa gahom sa Dios. Praise God. Let's go to 1 Corinthians chapter 2, verse 1 and 1 through 5. And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. And my speech and my preaching were not
with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Verse 1 through 5. Unang Korinto, Kapitulo 2, unang ato sa 5. Sa akong pag-anha diha kaninyo mga igsoon, ako mianha nga nagsangyaw kaninyo sa pamatuod may tungod sa Dios. Dili pinaagi sa inashasan nga mga pulong ni sa kaalam. 2. Kay samtang diha pa ako kaninyo gituyo ko, ang dili pagkahibalo sa bisan unsang butang gawas kang Hesukristo lamang, o kaniya ingon nga linansang sa cross. 3. Og sa akong pagpakigkauban kaninyo ako diha sa kahuyang og sa labihan nga kahadlok og pagkuro. 4. Og ang akong pagsulti og ang akong pagwali dili pinaagi sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong, kundi dili pinaagi sa pagpadayag sa espiritu og sa gahom. 5. Aron ang inyong pagtuo magasuka dili diha sa kaalam sa mga tao, kundi dili diha sa gahom sa Dios. Amen. Now that's the Apostle Paul. And look what he said in verse 4. My speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and power. Amen. Sa versikulo 4, og ang akong pagsulti og ang akong pagwali dili pinaagi sa makabibihag nga mga kaigmat sa mga pulong, kundi dili pinaagi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom. Paul said, when I came and I ministered to you, it was by the power of God. So si Pablo nagasulti sa diyang anha ako diha kaninyo, sa akong pagpamuhat diha kaninyo pinaagi lamang kini sa gahom sa hinatag sa espiritu. Now, what kind of power did the apostles walk in? So unsa nga klase sa gahom nga diin anaa ni sa mga apostolis? They had the power to preach the gospel. So naa sila gahom sa pagwali sa maayong balita. Remember, Jesus said, the Spirit of the Lord has anointed me to preach the gospel to the poor. So ato hinumduman ang isulti ni Ginoong Hesus nga ang espiritu sa Dios nagadihog kaniya aron sa pagwali sa mga kabus. And when Jesus spoke, they said, He speaks as one who has authority. So sa diha nga nagasulti si Ginoong Hesus, siya nagapasabot may tungod sa usa nga aduna gayoy otoridad. And God wants to anoint you to speak the word of God. O ang Dios gusto siya nga magadihog kanimo kanato aron nga din magasulti ta sa pulong sa Dios. Because Paul said, I determined to know nothing but Jesus Christ and Him crucified. Ngayon si Pablo, nga diyan gituyo na ko nga wala kayo ako magpakahibalo sa uban, gawas lamang kang Ginoong Hesus nga gilansa. So his message was the cross. So ang iyang mensahe kini may tungod sa cross. His message was that Jesus Christ saves. So ang iyang nga mensahe ay may tungod kang Ginoong Hesus nga nagluwas. Amen. And that's the message of the church. Og mao kanang mensahe diha sa simbahan. That our Savior is alive. Nga ang atong manluluwas buhi. And He is still saving today. Og diin siya nagpabilin nga magaluwas hangtod karon. Now that message is for every Christian. So kining mao nga mensahe para gayud sa tanang Kristohanon. That's not just for the pulpit. So dili lamang kining dili lamang sa kutob sa pulpito. You are called to share Christ with the world. So gitawag ta aron nga ipaambit nato si Kristo diha sa kalibutan. Now, the apostles also walked in the power of the Holy Spirit to heal the sick. So ang mga apostoles usab sila nagalakaw diha sa gahom sa Espiritu Santo sa pagpangayo sa mga balatianon ug masakiton. And they also cast out demons. O sa paghingilin usab sa mga demonyo. Whatever the need, they knew that God had the power. So, bisan unsa nga mga paginahanglan sila nasayod nga ang Dios aduna gayoy gahom. And that's really the simplicity of the Christian life. Ug mao kini ang kinabuhi gayud sa mga Kristohanon. That whatever the need, we
has the power. Nga bisan unsa ang ato nga panginahanglan, kita nahibalo nga ang Dios aduna gayud gahom sa pagtagbo niya. If the need is salvation, God can save you. Kung ang atong panginahanglan mahitungod para sa kaluwasan, di ang Dios magaluwas kanimo. If the need is redemption, God can redeem Kung ang you. imong gikinahanglan katubsanan, so ang Dios magatubos kanimo. If the need is the healing of a broken heart, God can do it. So ang imong panginahanglan ang kayuhan diha sa imong nadugmok nga kasing-kasing, so ang Dios mag-aayo kanimo. And so, this power is available today. So kini mao nga gahom ato gyapon ning mabatunan hangtod karon. And we are all called to minister to others by the power of God. Kung kita gitawag aron sa pagpamuhat ngadto sa matag sa uban pinaagi sa gahom sa Dios. We are called to give witness to the resurrection of the Lord. So gitawag ta aron maghatag ta og pagpamatuod mahitungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Amen. Amen. Now, signs and wonders are given to confirm the message of the cross. So ang mga kahibulungan o mga ilhanan gihatag aron nga din mapamatud-an ang mensahe dito sa cross. The word says in Hebrews chapter 2 verse 4, well, we can turn there real quick. Hebrews 2 verse 4. Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 4. God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to the will of God. Hebrehanon 2:4 ug ang Dios usab nagsaksi niini pinaagi sa mga ilhanan ug mga katingalahan ug sa nagkalain-laing mga milagro ug pinaagi sa mga gasa sa Espiritu Santo nga gipamahinbahin sumala sa iyang kaugalingon kabubuton. Now it says that God bore witness with signs and wonders. So nagingon diri nga ang Dios siya nagasaksi sa mga mahitungod sa ilhanan o sa mga kahibulungan. That's why Paul said, my preaching came by the demonstration of the Spirit and power. Kung mao kana nga si Pablo nagasulti nga ang iyang pagwali kini siya mahitungod gayud sa gahom sa Espiritu Santo. Amen. And as believers, we are called to the power of God. So ingon nga kita mga magtotoo gitawag ta diha sa gahom sa Dios. Let's go to Mark chapter 16. Marcos kapitulo 16. And verse 17 and 18. If someone would like to read So Marcos 16 ngadto sa 18. or 17 through 18. 17 ngadto sa 18 kinsay mo basa? Kinsay mo basa diha? Disisite. Now, you'll notice this comes after verse 15, where he says, go into all the world and preach the gospel. So kini siya nagaabot diri sa sumala sa gisulti sa bersikulo 15 nga diin panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita. So he said we are called to go into all the world and preach the gospel. So nagasulti siya ug gitawag kita nga diin og isugo nga diin mula kaw kita sa tibuok kalibutan ug magawali sa maayong balita. And then verse 17, these signs
will follow those who believe. O sa versikulo 17 nagasulti, o kining tanang mga ilhanan maganunot ngadto kanila nga nagatuo. Notice he said, the believer. So ato nga masayran diri ato hinumduman ang gisulti nga mga magtotoo. He didn't say the apostle So wala siya miingon nga may tungod sa apostolis or the prophet o sa mga manalagna or the pastor. o sa mga pastor. He said these signs will follow the believer. O miingon siya kining tanang mga ilhanan maganunot sa mga nagatuo. This is not for some special Christian. This is for the believer. So dili lang ni alang sa mga gipasahi nga mga Kristohanon, pero kining tanan alang sa mga motuo gayon. Every Christian has the same Holy Spirit. Matag sa kag Kristohanon aduna lamay usamang espiritu nga naa kaniya. We might have differences, So wala kay kalahian. different callings, O dunay kalainan diha lamang sa nagkalain-lain nga tawag. different responsibilities, So diha sa kining lahi nga diin buluhaton. different talents. Diha makita sa nagkalain-lain nga talento. But we serve the same God. Apan kita nag-aalagad lamang sa samang Dios. We serve the God who is able. Nag-aalagad ta sa usa ka Dios nga makahimo. Amen. Amen. And he said, in my name, they will cast out demons. Ang nagaingon siya, nagi sa kong ngalan kamo magahingilin sa mga demonyo. They will speak with new tongues. O kamo magasultig lahi nga mga sinultihan. They will take up serpents. If they drink any deadly thing, it will not hurt them. And they will lay hands on the sick, and they will recover. And then makakupot kamo mga halas ug makainom ang kamo mga hilo dili mo mga unsa ug sa diha nga din kamo pandong magaampo sa mga masakiton sila mga ayo. Now we see all of this fulfilled in the book of Acts. So atong makita nga kining tanan nga gisulti diri diha makita ang katumanan didto natuman didto sa libro sa mga buhat. The apostles spoke with other tongues on the day of Pentecost. Ang mga apostoles sila nagasulti og lain nga pinulungan o diha sa mga dila sa adlaw sa Pentecostes. They even preached in the languages of that world. Sila nagawali sa kining maong nga mga pinulungan sa pinaagi sa mao diha nga pulong. And they laid hands on the sick. O din ilaha nga gipandong ilang kamot sa mga balatianon. There were many miracles. Og daghan nga mga kahibulungan nga mugna. And they cast out devils. Og din ila pong gihinginlan ang mga yawa. And even the apostle Paul was bitten by a serpent and he shook it off in the fire. Og bisan pa si Apostol Pablo gipaak siya og usa ka kining bitin og yaking giwakli og didto napuntas kalayo. They walked in so much power that people even tried to worship them, and they said, "No, don't worship us, worship God." Og din siya naglakaw niya nagdako kayon nga gahom nga bisan pa ang mga tawo hapit na nga din siya simbahon apan siya ning sulti kanila ayaw ko ninyo o yokbo ni o simbahan. Praise God. Now, our God does not change. Ang atong Dios dili gyud mausam. He still loves the world. Siya nagpabiling na higugmas kalibutan. And the Bible says Jesus came to destroy the works of the devil. So ang Biblia nagasulti nga ding sige nang Hesus siya mianhi aron nga bungkagon ang buhat sa yawa. So to walk in power, you have to know the difference between the work of darkness and the work of God. So diha sa pagkahibalo sa gahom ug paglakaw diha sa gahom dapat masayod ta sa kalahian sa gahom diha sa kangit-ngit og diha sa Dios. Satan comes to steal, kill, and destroy, but Jesus gives life. Kay si Satanas siya mianhi sa aron sa pagpatay, pagpangawat ug paglaglag apan si Ginoong Hesus nagahatag siya kinabuhi. So if you will minister to others, you must have faith that God loves them. Sa diha nga din kita magapamuhat ngadto sa uban, so ato gayon nga din magatuo gayud kita nga din ang Dios nahigugma kanila. You must believe that the Lord Christ
died for them. So kinahanglan gid kita nga magato nga diin ang Ginoong Hesus namatay para usab kanila. And that God desires their freedom and their salvation. O ang Dios siya dunay tinguha sa kagawasan para sa ilang kaluwasan. Amen? Amen. God loves the world. Kaya ang Dios na gugma sa kalibutan. God loves the sinner. Ang Dios na gugma sa mga makasasala. He loves the broken. Gugma ang mga nangadugmok. Amen. God is faithful. Amen. Kaya ang Dios matinud-anon. Praise God. Now, let's go back to 1 Corinthians. I want to show you something. So, to walk in God's power, 1 Corinthians chapter 2. Unang Korinto kapitulo 2. Now, this is very important. So, actually, sorry, chapter 1. And we'll go there in just a second. I want you to understand this. God will use even the most unlikely. So sa kapitulo 1 mga igsoon. So ang Dios mogamit gayud siya bisan pa ngadtos mga huyang o diin di pa ka walay bilis kalibutan. If you will walk in power, you must believe that God will use you. So sa diha nga diin lakaw ta Dios gahom ato gayud motuo gayud kita nga ang Dios nagmugamit kanato. You don't have to be beautiful or talented. So dili na kinahanglan nga din gwapa ta o din talentado ta. You don't have to have a lot of money. So dili na kinahanglan nga usap pa ta maglakaw sa gahom kay unya nagdagat ang kwarta. You don't even have to be a perfect Christian because there are none. So dili nato ulaton nga din magalakaw tas gahom nga kanang mahingpit na ta nga Kristohanon. You must be a willing vessel for the Lord. So kinahanglan nga din kita diay mahimong andam nga din panudlanan o galamiton sa Dios. When God said, "Who will go for us?" Ingon ang Dios nga din kinsa man ang mulakaw kauban ako. The prophet Isaiah said, "Here I am, Lord, send me." Ang manalagna nga si Isaias mingon siya, ani ako ipadala. The apostles were unlikely men. So ang mga apostolis usa sila nga diin wala gayud ka sani kauyon ni. They were fishers and tax collectors. So sila mga mananagat lamang o mga maningil sa buhis. They were not wealthy men. Dili sila mga badlianon nga mga tao. They were not the highest people of society. So dili sila ang mga tao nga giilas katilingban. But they were willing men. Apan sila mga tao nga din andam nga mosunod og magpagamit. They were men who left all to follow Jesus Christ. So kini mao mga tao nga nimbiya sa tanan nga naa kanila aron mosunod lamang kang Hesus. And God poured His power into their life. Og ang Dios nagabukbo sa iyang gahom ngadto sa ilang kinabuhi. Now, 1 Corinthians chapter 1 and let's see, where was I going to go? Verse 27. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. Verse 28. And the base things of the world and the things which are despised, God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are. Verse 29, that no flesh should glory in His presence. So, unang Korinto, Kapitulo 1, 27 at 29. Apan gipili sa Dios ang ginapakabuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga manggialamon. Gipili sa Dios ang ginapakahuyang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan. 28. Gipili sa Dios ang mga timawa o tinamay sa kalibutan bisan ang mga butang nga wala magalungtad aron sa pagwagtang sa mga butang nga nagalungtad. 29. Aron nga sa ingon niya na walay tao nga makapasigarbo diha sa atubangan sa Dios. Now, what did Paul say? That your faith
should not be in the wisdom of men, but in the power of God. So atong hinumduman ang gisulti ni Pablo aron nga ang inyong pagtuo dili magsuka diya sa kaalam sa tao kung dili diya sa gahom sa Dios. And here God said, I have chosen the foolish things of the world. O ngayon siya diri nga ang Dios nagapili sa mga ginapakabuang sa kalibutan. I have chosen the things that are despised. So iyang gipili ang mga butang nga din tinamay o din gipakaulawan. In other words, the people that you would not expect. So sa lain nga pagkasulti nga din ang mga tao nga wala sila nagpaabot nga gamiton sa Dios. And God said, I have chosen them. Panang Dios nagasulti, gipili ka. God chose the Apostle Paul. So ang Dios nagapili kang Apostol Pablo. Go to the book of Acts. Sa libros mga buhat, Paul was the most unlikely. Acts chapter 9. So the Apostle Paul was not a likely choice in the eyes of the world. So si Pablo wala gayud siya nga diin ingon nga kining nagpili para sa o sa panglantaw niya para sa Ginoo pero gipili siya sa Dios. Verse 1 through verses 1 through 4. And I'll let Pastor read the Messiah. Sa buhat nga hindi 1-4 apan si Saulo nga nagapangusmo pa gihapog mga hulga sa pagpamatay batok sa mga tinun-an sa Ginoo miadto sa labang saserdote sa Dios og nangayo kaniyag mga sulat ngadto sa mga sinagoga sa Damasco aron nga kun aduna ditoy iyang makaplagan nga mga iya niining dalana mga lalaki o mga babae iyang mataral sila nga ginapos ngadto sa Jerusalem. 3 Og sa nagalakaw siya nagsingabot siya sa Damasco usa ka kahayag gikan sa langit mikalit na pagsidla libot kaniya. 4 Og natumba siya sa yuta og iyang nadungog ang tingog nga nagingon kaniya Saulo nganong ginalutos mo. So versikulo 5 ngadto sa 6. Og siya mingon kinsa ka Ginoo? Og siya mitubag ako mao si Jesus nga imong ginalutos. 6 Apan bumangon ka og sumunod ka sa syudad og dito igatug-an kanimo ang kinahanglan pagabuhaton mo. Amen. Saul, it says in verse 1, was breathing out murder and threats to the church. So diri sa bersikulo 1, si Pablo siya gayud nagapanghulga o gusto niya nga diin passion gayud ang mga Kristohanon. Now, if you saw a man who was trying to kill Christians, your first thought is not, I think he would make a good apostle one day. So kung makakita ka yung nana nga diin matay gyud og kining tawo, siguro di gyud ka makaingon nga mahimo pag di gina siya mahimong apostolis o ngadto sa unahan o ugma. But look what happens. He said in verse 5, I am Jesus who you are persecuting. So sa versikulo 5 ningon siya dito, ako si Jesus nga imong ginalutos. And Paul's response, who are you, Lord? And so look what it says though. If you go down to verse 10, and it says, there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him the Lord said in a vision, Ananias. And he said, here I am, Lord. Verse 11, so the Lord said to him, arise and go to the street called Straight, and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he is praying. And in a vision he has seen a man named Ananias coming in and putting his hand on him so that he might receive his sight. Then Ananias answered, Lord, I have heard about this man, how much harm he has done to your saints in Jerusalem. Verse 14, and here he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. 10 to 14.
So sa buhat 9:10 ngadto sa 14. Og dito'y usa ka tinun-an sa Damasco nga ginganlan si Ananias. Sa usa ka panan-awon ang Ginoo mingon kaniya, Ananias. Og siya mitubag, aniya ako Ginoo. 11. Og ang Ginoo mingon kaniya, tindog ug umadto ka sa dalan nga ginganlag dalang tarong og pangitaa dito sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso nga ginganlan si Saulo. Kay atuwa siya karon dito nagaampo 12. Og sa panan-awon iyang nakita ang usa ka tawo nga ginganlan si Ananias nga misulod og mipandong sa iyang mga kamot kaniya aron mahiulian siya sa iyang igtatan-aw. 13. Apan si Ananias mitubag, Ginoo, nagadungog ako gikan sa daghan may tungod ni ining tawhana unsa kadako sa kadaot nga iyang nahimo sa imong mga balaan dito sa Jerusalem. 14. Ug karon aniya man gani siya dinhi nga may pagtugot gikan sa mga saserdote nga punuan aron sa pagpanggapos sa tanang magapangaliya sa imong ngalan. So Paul was so threatening that even Ananias had heard about him. He said, Lord, I've heard about this man. So si Pablo makahadlok yun ang iya nga kinabuhi sa mga tao. So bisan si Ananias nga tinun-an ni bati gani kahadlok. Everybody knew that this Paul was a persecutor of Christians. So matag usa nga din nahibalo nga din kini nga Saulo o Pablo siya gayud ang magluluto. But look at God's response in verse 15. So dire ang tubag sa Dios sa bersikulo 15. I'll let you read. Apang ang Ginoo mingon kaniya umadto ka kay siya pinili nga galamiton ko sa pagdala sa akong ngalan sa tubangan sa mga hintil ug sa mga hari ug sa mga anak sa Israel. God said, He is a chosen vessel of mine. So ang Dios nagtubag misulti siya akong gipili. Now, if God can use Paul, can He not use you? So kung ang Dios nagagamit kang Apostol Pablo nagpili, so dili ba pud ay kaniya magamit? See, that's the power of salvation. So kini mao ang gahom sa kaluwasan. When you come to Christ, you are born again. Sa dihang ana-anak ka ni Kristo, ikaw nahimo nga nataw na pag-usab. And no matter your past, whatever happened in the past, you now belong to Jesus Christ. So wala kini nagbase unsa man ta kahugaw sa ato nga kining mga kining kagahapon apan karon kita iyan ni Kristo. And you have full rights to His kingdom. Og aduna kitay kining kinatibuk-an og dako gayud nga otoridad diha siyang gingharian. You have full right to His promise and His power. So aduna kitay katungod gayud dakong katungod diha sa iyang mga saad og siyang gahom. Now, 1 Timothy, we're going to see this about Paul. I want you to really get this in your spirit. So una nga Timoteo. This is very important. Verse 12 and chapter 1, verse 12 and 13. I'll start there. And I thank Christ Jesus our Lord, who has enabled me because He counted me faithful, putting me into the ministry. Although I was formerly a blasphemer, a persecutor, an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Sa bersikulo 12, kang Kristo Jesus nga atong Ginoo kaniya nga naghatag kanako sa kalig-on, akong mapasalamaton kay ako iya man nga giila nga kasaligan nga tungod ni ana ako iyang gitudlo sa pagka-ministro. 13. Bisan pa nga kaniadto siya akong gipasipalahan o gilutos o gipakaulawan apan ako iyang gikaluy-an tungod kay ako kay sa akong pagkawalay pagtuo gibuhat ko kadto nga wala nako sabti. So Paul said, He put me in the ministry. So si Pablo nagasulti nga iya ako nga gipili o gihimo ko niya nga ministro. Even though I was formerly a persecutor.
nga bisan kaniadto ako usa ka maglulutos kaniya. See, every person in the world has a past. So matag usa ka tawo nga naa ning kalibutan na aduna gayoy kagahapon. And if God only used perfect vessels, then the only person would have been Jesus. If God only chose perfect people, the only one would have been Jesus. So kung ang Dios nga diin mo gamit lamang sa hingpit nga tawo, si Ginoong Hesus ra gyud ang iyahang magamit. Because He's the only one who Kung never siya lang sinned. ang way sala. Amen. Amen. But we have been saved by the Lord Jesus Apan Christ. kita giluwas ta pinaagi kang Ginoong Hesus. We have been washed in His blood. Kita mga hinugasan siyang hamili nga dugo. Amen. Amen. Now, look at verse 16. This is amazing. However, for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show all long-suffering as a pattern to those who are going to believe in Him for everlasting life. Sa versikulo 16, apan ako gikaluy-an tungod niining maong hinungdan, aron nga dinhi kanako nga mao ang labawng makasasala si Jesucristo makapasundayag sayang hingpit nga pailog ingon nga panig-ingnan ngadto kanila nga managsalig kaniya alang sa kinabuhing nga dayon. Do you understand what Paul is saying? Sa inyo bang nasabtan ang gisulti ni Apostol Pablo? He said, God chose me Ingon siya nga ang Dios nagpili kanako. first. Unan. So gipili siya nga una To show the pattern of His mercy to those who will believe. aron nga ikapasundayag ang panig-ingnan alang kanila nga diin motuo ug salig kaniya. From murderer to apostle. Gikan sa pagka manlulutos og mamatay og tawo ngadto sa pagka-apostolis. From persecutor to preacher. Gikan sa pagka manlulutos og ngadto sa pagka magwawali. From weakness to power. Gikan sa kahuyang ug ngadto sa gahom. From darkness to light. Gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. And that's the story of every believer. Ug mao kana ang sugilanon sa matag usa ka You were magtotoo. dead in your sins. Kay kita patay diha sa sala. Without Christ, you had no hope. Kung wala pa si Ginoong Hesus, wala kitay paglaom. But now you are God's child. Apan karon ikaw anak na sa And the Dios. Spirit of God is inside of you. Ang Espiritu sa Dios ana sa sulod nimo. And you are called to be the light of the world. Og ikaw gitawag nga aron mahimo kag kahayag sa kalibutan. You are called to a supernatural life. Aron maggitawag ka, aron nga din magbaton ka niya ng dili kasagaran nga kinabuhi. Where you will take a stand against the works of darkness. Aron nga din kita mogabarog gayud batok sa gahom sa kangit-ngit. Amen. So in closing, let's go to one last scripture. So alang sa pagtapos Acts dugang nga chapter bersikulo. 10 verse 38. Libro sa mga buhat kapitulo 10, 38. Now, so to walk in God's power, you must believe that God will use you. So sa magalakaw ta diha sa gahom sa Dios, kinahanglan gayud nga motuo ta nga ang Dios mogamit nato. Amen? Amen. And you must believe in God's love for other people. So kinahanglan nga motuo gayud kita sa gugma sa Dios alang sa ubang mga tawo. Amen? Now, Acts 10 verse 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. 38. So may tungod kang Hesus nga taga Nazaret, giunsa sa Dios pagdihog kaniyag Espiritu Santo o gahom. Giunsa niya pagpangadto-adto sa paghimog mga kayuhan o sa pagpangayo sa tanang gisakit sa yawa. Kay ang Dios uban man kaniya. Now, it says that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. So nagingon diri nga ang Dios nagadihog kang Ginoong Hesus nga Nazaretnon diha sa gahom sa Espiritu Santo.
Now Jesus is the Son of God. So, si Ginoong Hesus siya ang anak sa Dios. And the Bible says He is God. So, ang Biblia nagasulti nga din siya Dios. He is the Son of the Father. Siya ang anak sa Amahan. He is the Word made flesh. Siya ang kining unod, He is ang pulong nga nahimong unod. Emmanuel, God who is with us. So siya gitawag og Emmanuel nga nagpasabot nga ang Dios uban kanato. The Alpha and the Omega. Siya ang sinugdan ug ang katapusan. He is God in the flesh. Siya ang Dios bisan diha sa unod. But in His human nature, He still relied upon the Holy Spirit. So bisan anaa siya sa tawhanon, apan siya gayud anaa nagdepende sa Espiritu Santo. Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me." Si Ginoong Hesus mismo nagasulti nga ang Espiritu sa Dios ania kanako. And then He said, "You will receive power when the Holy Spirit comes upon you." Og mingon siya og makadawat ka mo gahom sa diyang Espiritu Santo mukunsad na diha kaninyo. Now, if you're saved, the Holy Ghost is inside of you. So mayon ka nga then ang Espiritu Santo anaa sa sulod nimo. But you need to be baptized with the Holy Spirit and power. O kinahanglan nga diin kita usab magadawat sa bautismo diha sa Espiritu Santo diha sa gahom. This is when the Holy Spirit comes upon you and empowers you to be a witness. So niini nga bahina diha mukunsad ang Espiritu Santo ug ang gahom nga imong madawat aron mahimo kang saksi. That's the phrase, when the Spirit of the Lord comes upon you. So mao kini ang iyang gisulti nga sa diha ang Espiritu sa Dios mukunsad diha kanimo. Amen? Amen. And we see this in the baptism of Jesus. So ato sa kini makita sa diha nga si Ginoong Kristo gibautismohan. The Spirit of God came upon Him like a dove. Ang Espiritu sa Dios o ang Espiritu Santo mikunsad kaniya daw sama sa salampati. And on the day of Pentecost, the Holy Ghost came upon the church in cloven tongues of fire. So sa adlaw sa Pentecostes ang Espiritu Santo sa mikunsad ngadto kanila nga din sama kini siya og kalayo. And they went from fearful men to bold witnesses. Og din sila nahimo nga din ang mga talawan kaniadto karon nahimo na sila nga maisugon nga mga saksi. Amen. Amen. So today, when we close later, I want to pray for a fresh filling of the Holy Spirit. So sa diha nga mga asirata karon sa ato nga kining pagsimba so magaampo ko may tungod sa ding presko nga din pagkapuno sa Espiritu Santo. And then he said, he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. Og mingon siya nga din og siya nagahatag nagapamuhat kanila og nagpahigawas kanila nga ginasakit sa yawa. That was the ministry of Jesus Christ. Og mao kini ang kining pagministeryo ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. He would heal those who were oppressed by the works of the devil. Og din iyang gipang-ayo silang tanan nga ginasakit sa yawa. And that is the ministry that we are called to. So mao to kana ang kining buluhaton nga diin iya kitang ginapanagtawag. And it says that God was with him. Og nagingon siya og ang Dios uban kaniya. See, it's God's power. So atong makita ang gahom sa Dios. So, as we close 2 minutes, I want to give you some practical ways that you can minister to others. So sa diha nga magasirata maghatag ako kaninyo og pipila ka mga butang nga diin ato ang magamit sa pagpamuhat sa mga Because natagusa. the power of the Holy Spirit is so much more than just speaking in tongues. So tungod kay ang gahom sa Espiritu Santo labaw pa kaysa pagsulti, dili lamang nakutob sa pagsulti mga dila. There are 9 gifts mentioned in 1 Corinthians. So adunay kining siyam ka mga gasa nga din gisulti diha sa unang Korinto. Prophecy, So panagna. the word of knowledge, So ang kining pulong sa kahibalo the working of miracles. diha sa pagpamuhat og mga milagro. Amen? So there's many ways that we can minister to others. So adunay daghang paagi nga diin makahimo ta pagpamuhat sa uban.
And the number one is the preaching of the gospel. So una kanang pagpaambit sa mayong balita. I believe if more Christians would start by simply opening their mouth, you will be amazed what God will do. So ako nagatuo nga diha matag usa ka Kristohanon imo lang yung aplian ng imong baba aduna kay buhaton ang Dios. If you just start talking about Jesus, He will show up. Sa diha nga mosugod ka sa pagsulti mahitungod kang Ginoong Hesus, then dili na ka makapugong niana. Amen? Amen. So we need to call men to repent and believe that Jesus is Lord. So ang tao gitawag niya nga din maghinulsol ug motuo gayon nga siya mao ang Ginoo. To turn from their sin and believe upon Jesus Nga Christ. din matalikod silang sala ug din motuo ngadto kang Ginoong Hesus. So now, once you start talking, another way is to find out the need in their life. So sa diha nga din ikaw nagasulti, so imuhapon day nga kining tan-awon ang gikinahanglan niya. If the need is healing, grab their hand and pray for healing. So kung imong nakita nga din nagkinahanglan siya og kaayuhan, din kupti ang kamot ug din magampo ka. The worst thing that can happen is they don't get healed. So ang kining usa ka butang nga din dili may hitabo nga din makaingon ka nga basin dili siya maayo. But you'll never know if you don't step out by faith. Apan wa ta masayod kung mubarog gyud ka, motuo gayud ka. Amen? Amen. If there's a financial need, grab their hand and pray for God's provision. So kung ang imong nakita nga nakinahanglan siya sa lapianon nga bahin din kupti ang kamot iampo siya nga ang Dios magtagbo sa paninahanglan. And if there is powers and works of darkness, you can pray for O deliverance. imong nakita nga din dunay nagalihok ang gahom sa kangit siyang kinabuhi din imong iampo ang iyang kagawasan. Because we have authority in the name of Jesus to cast out demons. So kay gihatagan ta niyang kagahom nga diin magahingilin sa mga buhat sa yawa. Now, here's the best news. You don't have to know everything. So dili kinahanglan nga atong masayran ang tanang butang. You don't have to know perfectly how to do all things. If you will step out by faith, God will use you. So di na kinahanglan nga din ato nga masayran ang o din ang kahimpitan. Ato lang gyud nga motuo lang kita kung Ginoong Hesus. Amen? Amen. So how many of us want to be used by God? So pila ba kaninyo diri nga gusto nga gamiton sa Dios? Amen? How many of us are willing to be used for God's glory? So pila ba diri nga din andam nga din gamiton diya alang sa himaya sa Dios. Praise God. Amen. So there's so much more, but as we close, I would love for us to worship the Lord and to pray for the holy power of God upon your life. They're welcome to come forward or however you feel led. So praise God. Thank you for listening, and I believe God will move upon us.